Ay, good afternoon sa ating mga suki. So, meron tayong isang project. Layo na pinanggalingan. Puerto Princesa, Palawan. Yan, Palawan pa. So, pinadala to ng LBC. Kararating lang to ngayong araw na to. Ngayon ay December 19. December 19. So yung iba, busy na. Actually, nakabakasyon na last year kasi. December 17. Actually, 17. Nasa Cebu na kami. Umuwi na kami. Ngayon, dito tayo. Trabaho tayo. Kasi, dito kami magpapasko sa Maynila. Nakapag-decide kaming magpapasko muna dito sa Maynila kasi hindi pa kami Pasko dito. Nakapag-Pasko na ba? Last time pala. Nung pandemic time, nakapag-Pasko kami rito. Kasi pandemic, walang biyahe nung araw na yun. Yung mga panahon na yun. Hirap bumiyahe nun. Parang ang bilis na ng panahon, di ba? From pandemic, mag-2025 na. Kaya, thank you Lord, nakalagpas tayo, nalampasan natin yung mga pangyayari na yon. So, yan, sa mga suki natin dyan, tuloy pa rin until December 23, pwede tayo mag-sign dito sa opisina. Bukas yung office ko. This coming Monday, December 23. So, yung mga iba, may mga naghahabol pa eh. Kasi dati, nung umuwi kami sa Cebu, really, nasa bundok na kami noon. Marami pa may mga tumatawag pa. Kaya, sabi ko ba, marami pa lang kliyente pa. Kaya ang ginawa namin din ngayon, natapat din naman na nakapag-decide kami na dito kami magpasko. So, yan, tuloy ang pagserbisyo natin sa mga designers, mga architects, mga kaibigan natin dyan na mga nasa construction na makailangan yung services natin. Services natin is design, sign and seal of electronics permit, electronics plans, certificate of safety and reliability of FDAS. FDAS is fire detection and alarm system, CCTV, telephone, local area network, paging system, door access system, nurse call system, and building management system, BMS, sa mga high-rise building na mga gumagamit ng mga BMS, automation system, kailangan ng electronics permit yan. Actually, marami na, halos lahat na ng LGU ngayon, siguro baka more than 50% na siguro, no? Kasi maraming effort ang ginawa ng ISEP, yung Institute of Electronics Engineers of the Philippines, na nag-promote ng implementation ng Republic Act 9292, which is ito nga yung Electronics Engineering Act or Electronics Engineering Law of 2004. 2004, sorry. Actually, 20 years na yung batas. 20 years na siya. This 2024, actually, running 25 years na. Meron pa rin, may ilan pa rin namang hindi nag-implement. Kaya, actually, malaking tulong ito pag in-implement ng LGU, yung electronics permit. Alam niyo kung bakit? Dagdag income nila to. Dagdag ng income. Imagine, like electrical or mechanical or civil or architects, may binabayaran sila doon sa
permitting. So ito, dagdag income ng LGU to. Siguro, siguro, naintindihan naman nila to, nakuha nila to kasi permitting ito. Baka nahirapan lang sila doon sa ano. Siguro yung iba, may mga plantilla yan eh. Plantilla position. So, baka hindi lang nila maipa-approve pa or waiting for approval. Yan yung possible na cause. Kasi yung iba, dito sa NCR, lalo na dito sa National Capital Region, halos lahat nag-implement na eh. Meron lang 2 na iwan. Pero I've heard doon sa last namin na convention sa ISEC Manila chapter na inasikaso na ng Manila. Actually, yung Manila mismo, wala pang electronics permit. So, inasikaso na. Hopefully, by next year siguro, ma-implement na yung electronics permit sa Manila. Yung isa pa, yung sa Taguig. Yan na lang ang kulang, yung 2. Kaya kailangan sana ma-implement na nila next year. Kasi tulong din ito para sa kanila. Hindi lang naman para sa mga professionals ito, kundi para sa LGU mismo. Dagdag kita nila to pag nag-implement sila ng electronics permit. Actually medyo sorry hirap pa akong magsilyo kasi masakit yung kamay ko. Mukhang napilay siguro to o na-arthritis ba to. Kaya ginagamit kong pangsilyo itong kaliwa ko. Alalay lang yung sa kanan. Normally pag nagsilyo ako itong isa, kaso dito sumakit. Papahilot ko to sa probinsya pag makahanap ako ng manghilot nito. Ayan, December 19. So dito sa area ko medyo tahimik. Nga lang, pag lumabas ka doon sa kalye, lalo na sa EDSA, napaka-traffic. At syempre yung mga malls ngayon, ang daming tao. Kaya hindi muna tayo nagpupunta ng mall. Yung mall lang ditong malapit-lapit sa amin, maliliit na mall, doon lang kami pupunta. Kasi pag doon tayo pupunta sa mga malaking malls, napakaraming tao. Ako hindi naman ako sanay dyan sa mga maraming tao. Gusto ko ng tahimik lang. Kasi ang gulo. Ang gulo, maski upuan, hindi ka makaupo sa daming tao. Walang maupuan. Mga tindahan na gusto kang kumain, hindi ka makakain. Gusto kang magkape, wala, hindi, puno-puno. Wala, papakahirap ka na lang pagpunta dyan. Kaya tuloy ang serbisyo natin hanggang Lunes, December 23. So sa mga suki natin dyan, nandito lang tayo. Anytime you can contact me at 0929-7311436, or you can send us through Viber your plans for review. Send lang sa Viber natin, 0929-7311436. At ingat kayo sa biyahe, lalo na yung mga kaibigan natin na bumibiyahe na, lalo na yung mga papuntang south at saka papuntang north, o kaya papuntang abroad o kaya pauwi ng Visayas, Mindanao na mga naglaland trip, long drive, napakalayo, pero enjoy yan pag nag long drive, lalo na first timer, tapos marami kayo, ay sarap ng biyahe, no? Pero pag pangalawa, pangatlo na, parang hindi na siguro masaya. Parang hindi ka na excited eh. Kasi maganda yung unang biyahe nyo lang, no? Tapos adventure. Okay, Merry Christmas sa lahat ng mga suki natin dyan at sa mga kapwa professionals natin. Merry Christmas, mga architects, mga mechanical, electrical, electronic, civil, mga plumbers, yan, lahat. At syempre, Merry Christmas sa pinakamamahal kong asawa
na kasama ko dito, katuwang ko sa opisina. Mamahal ko na si Mama Lenlen. Lenske Walks. Bye bye. God bless you. God bless us all. And thank you.